Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective around this time. Malungkot ka na nag-aantay. Pero nakarecover ka na from yung na-left out in the cold, or pwedeng sa crisis, or pwedeng sakit. But you're not confident right now. There is a blessing na natanggap mo. Ano yan? Blessing. Upright kaya ba? Hi. So yes, it's upright. May paparating na blessing, or may natanggap kang blessing eh. Merong blessing. Shield, protection, na hindi ka na mamanipulate or dipinsa. Ano yun dyan? Nabigo ang mga gumagawa ng witchcraft, mga spiritual, psychic attack, psychic intrusion, na matamaan ka, mabigo lang sila. Hindi sila magtagumpay ba? Na. Ay, upright kaya to. So, ibig sabihin upright yun, upright yun. Alam ko ito yung kanina eh. Tatlo yun eh. At ma-restrict na tong ano na to. Ito mga gustong mangontrol. Yung mga gustong mang-block ng path mo. Mga gustong pigilan. Yung mga bitter. Wealthy. And mamuhay ka na ng fulfilled at abundant. Masaya. May fruit eh. So, it's abundant. No? Abundance. Peaceful. There's balance. There's harmony. And kung meron kang twin flame, magkaroon ng balance in you, or maging close kayo sa isa't isa. Yun ang blessing na natanggap mo. Dumating. Mabilis na dumating yan sa'yo. Merong cold, merong unemotional, naging vicious cold siya kasi nahinto yung tuloy-tuloy niyang ginagawa sa'yo. Nag-i-effort siya ng mga deceit yan. Manipulation. Kasi hindi na nagtuloy-tuloy yung malito ka niya. Malin lang. Hindi ka na niya ma-distract yung isipan mo. Hindi na niya magulo yung isipan mo. Hindi ka na niya mapa-confuse, mapalito. Hindi ka na niya mapalito. And
yung pang-aatake niya sa'yo, nagkaroon na ng completion, ending. So, ano yung mga next chapter ng buhay mo? Yung meron ka ng dipinsa, no? Na hindi na mapunta sa'yo, ba hindi na makapag-travel. Yung mga deceit nila, kung hindi na magtagumpay, hindi na makapasok sa'yo. Yung mga illusions, lies, deceptions, manipulations, yung kanilang deceit, witchcraft, hindi na pasok sa'yo pag ganyan, kasi meron ka ng dipinsa, no? Meron ka ng dipinsa. So yan, at dumating yan, blessing yan sa'yo, yung dipinsa na yan. And Three of Pentacles. May buuin ka. Meron kang buuin na, o marirecognize ka, or may mga collaborate ka, or what's with the Three of Pentacles dito? Itong more clarification with this Ace of Wands in reverse. Yung mga stand na walls or anything, no, blocks o hadlang, they stand against sa collaboration o sa mag-build mo o sa kung may pupuntahan ka o kung ano man itong sisimulan mo. Hindi na yan sila makahadlang. Parang katulad nito, no? Para silang, naglagay ng blocks like this mountain. Pero nagtagumpay ka, nagkaroon ka na ng pakpak na para kang agila, no? Na yan na yung blessing sa'yo. Nagkaroon ka na ng pakpak na parang agila ka, nakakalipad ka na mataas. So wala nang hadlang, wala nang blockage na makahadlang sa'yo para magkaroon na ng collaboration, kung meron ka mga collab, or you will build something, o kaya yung ma-recognize ka. So wala na magiging hadlang sa mga magagandang mangyayari sa buhay mo. Pwede na pag-achieve mo ng mga goals mo. Kasi sa mundo dito, may mga evil kasi dito. At yun ang gawain ng mga evil, yung mga deceit, nag-create ng blocks and delays sa path ng mga nasa side ng Diyos. So, ano pa? Wait lang. Merong mag-invest sa'yo na magkaroon ng equal give and take sa inyo. Confident to, attractive, good-looking, and passionate. Hindi stuck. Mag-reach out. Yan ang darating sa'yo. May babalikan siya. At hindi na to emotional. Hindi na siya
na ma-manipulate yung emotion niya and thoughts niya. Naka-recover na siya sa mga spiritual attacks. Possible kagaya ng mga na-experience mo din, mga dinideceive yung isipan niya, minamanipulate, ina-atake, in-inflict ka ng fear. Naka-experience siya ng yung nag-overthink siya ba, or anxiety, mga ganun. Yung gawa ng kaaway ng ganun. Hindi na din kasi makapang atake, hindi na makapag-take ng a leap of faith. Itong mga gustong mangontrol sa kanya, hindi na makapangontrol sa kanya. Ayan o. Hindi na siya mapatingga. Pinapatingga nila kaya inaatake nila yung isipan din ng tao na to. Para hindi ma-attract sa'yo. Para hindi mag-offer ng cup of love or offer. Para hindi mag-reach out. Minamanipulate nila yung isip. Ano ang next na mangyari sa buhay mo? So, wala nang delays. Wala nang magpapadelay ng mga pagdating ng mga inaantay mo. Pwedeng ganun. Wala nang magpapadelay sa pag-achieve mo ng goals mo. Mga ganun. Or wala nang delay sa pag-reach out sa'yo ng person mo o pagkaroon ng communication yung dalawa. Or yung there's growth ba? No? Pwedeng sa finances, makapag-umpisa ka na ng love life na mag-grow, or yung kaperahan mo or business na it will grow, yung business mo mag-grow yan. Kaya ka inaatake ng mga evil na mga tao, ng followers, no? In short, followers ni Satanas. May mga deceit na ganyan, ayaw nila maging masaya ka kasi side ka ng Diyos niyan. Lalo na kung ikaw ay hindi ka evil, hindi ka followers ni Satanas, hindi ka isa sa followers ni Satanas. Parang hindi nila gusto na masaya ka, na mamuhay ka ng prosperous. Pero kung nakita nyo, ang daming, tingnan nyo yung mga nagbibenta ng kaluluwa kay Satanas na sikat, diba? Parang patay na patay ang mga tao na followers din na Satanas doon. Kasi nagbenta yun ng kaluluwa nila kay Satanas, yung mga like sikat na mga nagbenta. Hindi naman lahat ng sikat ay nagbenta ng kaluluwa nila. Diba supported sila na para matay yung mga tao doon na followers din na Satanas doon, sa mga yan. Na yung iba siguro hindi naman followers ni Satanas, pero karamihan din, kaya parang patay na patay sila doon, parang sinasamba nila yung mga sikat na yan. Na nasa tugatog ng tagumpay, no? Parang sinasamba nila, parang ginawa na nilang Diyos. Pero pag sa side ka ng Diyos, notice yan, pag sa side ka ng Diyos, pag ikaw ay follower, mananampalataya ni Jesus Christ or ng God, or sa side ka ng Diyos, or kahit chosen one, no? O kaya prophet, paginitan ka ng mga tao. Kasi hindi naman lahat ng tao, yung mga followers ni Satanas yan ang atakihin ka, paginitan ka na para bang hindi mo deserve, para sa kanila hindi mo deserve na umasinso, hindi mo deserve na maging masaya, destroy nila daw lahat ng meron ka, kahit tulungan mo pa yan, kahit maganda intention mo sa kanila, kasi kung sa side ka ng Diyos, maganda naman intention mo. Magalit ka na lang talaga kasi yun nga, they will continuously attack you sa kabila ng maganda intention mo sa kanila, nakatulong ka pa, dahil sa pinapaira nila ay greediness, inggit, dahil nga followers sila sa Satanas, so hindi nila ma-take, hindi nila matanggap na
umaasinso or nagkakaroon ng bunga yung effort mo pagka sasayid ka ng Diyos. Kasi gusto nilang i-destroy kasi may mga evil spirit demon yan sila sa katawan. Or kaya ay dahil nga evil sila, kaya ganun sila. Sasayid sila ni Satanas, followers sila ni Satanas. Diba? Hindi kasi pwedeng ma-unite. Yung hindi pwedeng magkaroon ng harmony between good and evil. Talaga nagkakaroon ng clash. Kasi kahit hindi naman atakihin, kahit mabait pa yung side ng Diyos, yung good, yung side ng evil, mga followers sa taas, atakihin nila yung mga good. No? They're like predators. Yun ang katotohanan dito sa mundong to. Pero, lahat ay may katapusan. And you know what? Yung mga followers ni Satanas, kagaya ng nakalagay sa Bible, itatapon yan sila sa lake of fire na may sulfur. Sabi ng God. Nasa Bible yan. So, ito na lamang for kasama ng beast, kasama ng false prophets, kasama ni Satanas, kasama ng fallen angels. Doon yan sila sa lake of fire na may sulfur. Ikakast. So, ayan. Ito na lamang for collective, guys.